Legal reclamation sa bansa at ang paghahanda para sa nalalapit na anibersaryo ng Philippine Reclamation Authority ngayong taon. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation ng Philippine Reclamation Authority. Attorney Joseph, magandang tanghali po. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon po, sir. Una po sa lahat, ano po ang proseso ng PRA sa pagtukoy kung ang isang reclamation activity ay illegal o unauthorized po? At ano naman yung pinakahuling datos na meron po kayo mula sa inyong huling inspection? Okay po. Pagdating po doon sa pag-determine namin ng mga illegal and unauthorized, we undertake regular site inspections po nationwide. Ini-schedule po namin yan Luzon, Visayas, Mindanao, and titingnan namin po kung meron pong any development doon sa shoreline, sa offshore area. And ang amin pong pamantayan doon is whether meron po silang application sa amin o wala. Kapag wala po silang application sa record namin, nagbibigay po kami ng show cause order. After the show cause order, we give them 15 to 30 days to provide us with information. And after that, at hindi sila makakomply doon sa mga requirements namin, magkakaroon po mag-i-issue po kami ng cease and desist order. After the cease and desist order, kasama na po dito yung amin pong sulat na we are forfeiting the said illegal or unauthorized reclamation for being without permit from the Philippine Reclamation Authority po. Okay. Attorney, nabanggit niyo sa permit, no? Pero para lang po mas maintindihan din ng publiko, maaari niyo po may paliwanag yung pagkakaiba ng isang lehitimong proyekto ng PRA versus sa illegal na reclamation. Lalo na kung ito ay may mga misused o improperly issued foreshore at miscellaneous lease agreements. Mabuti po sir na nabanggit niyo po yung mga FLA foreshore lease agreement at miscellaneous lease agreement. Kasi sa amin pong experience, marami po sa illegal and unauthorized reclamation ay nagmula po do sa sinasabi niyong misuse ng FLA at MLA. Bakit po? Kasi po ito, pagka-issue po ng DNR ng mga tenurial instrument na ito, nabibigyan po kasi ng authority, hindi naman authority, pero they have the right to do certain developments within the FLA and MLA areas. Ang problema po kasi dito, hindi po naging maliwanag para sa aplikante o yung na-issuehan ng FLA, MLA na hindi po sila pwedeng mag-reclaim. So, naiisip po nila na these developments, even reclamations, are covered by the authority ng FLA, MLA. Kaya po nagkakaroon ng illegal and unauthorized reclamation. Yun po yung mga usually pinagmumulan po ng mga illegal and unauthorized reclamation po. So, going naman po doon sa difference, ang difference po kasi marami ho kasing requirements ang regular reclamation tulad po ng feasibility study, ECC, area clearance, detailed engineering design, hydrodynamic modeling, at mga scientific studies po before approval po ni PRA ang isang reclamation project po. Yung mga reclamation na unauthorized illegal, wala pong nasubmit na ganito na mga ganun pong studies. Yun po. Sir, ano naman po ang update sa mga kasalukuyang hakbang ng PRA para masugpo ang illegal reclamation activities sa mga coastal at inland water areas? At paano po ninyo pinaiigting ang enforcement ng mandato ng inyong ahensya? Unang-una po ma'am, nakita po namin na merong disconnect or miscommunication kami with the other government agencies. So ang nangyari po nito, continuous pong coordination namin with the DNR, EMB, other national government agencies na meron pong authority or mandato sa isang body of water, sa dagat o sa inland waters. At para po masabi namin sa kanila na lahat po ng developments na ginagawa nila should require or should need a PRA permit.
Pagdating po dito, tulad po sa DNR, nililinaw po namin na sana po yung mga FLA and MLA application ay ipadala po nila sa PRA for no objection or comments para po hindi po maabuso ang pag-issue ng FLA, MLA, lalo na po na ang FLA at MLA po ay nag-cover po ng for sure list na malaki po ang chance na magkaroon po ng illegal unauthorized reclamation po. Okay. Attorney, nabanggit mo nga kanina na pagka legal yung reclamation, gumagawa kayo ng feasibility study, scientific study, together with the other agencies ng pamahalaan. Ngayon po, kapag ka po may mga nakikita kayo o nalalaman kayo sa inyong assessment na ito nga ay illegal reclamation, how do you address po yung mga environmental concerns na idinulot nito? Usually, lalo na ho kapag tiningnan ho namin yung records, kapag nagbigay kami ng show cause order, na wala po siyang ECC, ay nire-require po namin na makapag-secure po siya ng Environmental Compliance Certificate. Kung meron naman po siya, titingnan po namin kung naging compliant po siya doon sa conditions ng Environmental Compliance Certificate. Yun po yung unang-una namin ina-address. Pangalawa po, kapag naman po nakita namin na may problema talaga siya sa environment, hinihingan or nagpo-propose po kami ng mga mitigating measures para po maiwasan natin or mapaliit yung chance na makakasira po siya ng kalikasan. Attorney, ano naman po yung mga parusa at administrative actions na ipinapataw ng PRA laban sa mga individual o yung po mga grupong napatunayan na sangkot sa illegal reclamation? Base po sa ating batas sa PD 3-A, ang unang-una ho kasing penalty is the total forfeiture of the illegal and unauthorized reclaimed land. Ibig sabihin, kukunin na po ng national government yon doon sa pribadong sektor na gumawa po ng illegal and unauthorized. Yun po yung talagang penalty under sa law. Total forfeiture in favor of the national government through PRA. Pero po doon po sa ating recent or existing implementing rules and regulations ng EO 74, which is PRA Administrative Order 2019-4, under po sa Section 13, doon sa penalties and sanctions, in addition to forfeiture of reclaimed lands under PD 3-A, any willful violation of these rules shall be subject to administrative, civil, or criminal liability in accordance with law, existing law. And we can ask the assistance of the PNP and other law enforcement agency para ma-implement yung mga cease and desist order natin. Ang ibig sabihin po nito, pag sinabi po nating administrative case, ito po ay yung mga illegal unauthorized reclamation na may kinalaman po ang isang public servant, usually local government official or other officials ng national government agency and or GOCC. Sabihin na natin na nagkapag-commit po ng illegal unauthorized reclamation, pwede po siyang mapatawan ng administrative case or penalty. Pagdating naman po doon sa civil or criminal liability, pag may mga damages po or other effects sa environment, pwede po siyang makasuhan ng civil. And doon sa criminal liability, under our environmental laws, meron po napapataw ng mga criminal sanctions kapag meron pong violation itong illegal unauthorized. Lalong-lalo na po kapag itong area na to ay mangrove area and then pinatay nila yung mangrove area just to do the illegal unauthorized reclamation po. Nga, Director, kasi hindi lang kalikasan din ang delikado dito. Maging yung mga structure na itatayo dito sa mga ni-reclaim na lugar, delikado rin. Pero on a lighter note, Attorney, kamustahin naman namin yung inyong preparation para sa nalalapit na anibersaryo ng PRA. Ano po yung mga nakatakdang aktibidad at programa ng PRA para dito? Medyo excited po kami sa aming pagpaplano kasi ngayon po, ngayong February 4, we are celebrating our 49th anniversary. And this celebration ng 49th, meron po kaming preparasyon para po sa aming 50th or golden anniversary. Landmark po ito kasi nga po napakatagal na po ng existence ni PRA.
Kaya we're so excited po doon sa 50th anniversary. Pero masabi niyo po doon sa aming preparasyon, parang nga po medyo exciting po yung aming 50th. Sa 49th anniversary pa lang po namin, magkakaroon na po kami ng launching ng mga legacy projects namin. Unang-una po, ito po yung pinaplano naming Land for the Landless program. Kino-coordinate na po namin ito sa Office of the President and sa other national government agencies involved in socialized housing. We also have a project on the Bay City Loop. This is a loop ng transportation within the reclaimed area sa Pasay and Parañaque na nakikita naming magiging support ito sa darating na ASEAN, and also that would minimize or give parang benefit din po sa mga nagtatrabaho po sa reclaimed area sa Pasay and Parañaque. Also, we are, alam nyo naman po na meron po kaming Philippine International Exposition Center, yung PIEC, which is a bigger venue for exhibits and conventions. Ito po ay na-approve na po na NEDA board last year. Napabid na ito and we're starting construction na po. So, formal launching namin to as a legacy project. And lastly, we are also launching our own PRA corporate office building sa reclaimed area po sa Pasay. Yan po. Attorney, ano naman po ang tema o mensahe ng PRA para sa inyong anibersaryo? Yun po na gusto po namin, actually ang team po namin from 49 to 58 is sustainability beyond frontiers. Kasi po ang Philippine Reclamation Authority po, being a agency na nag-handle po ng reclamation, actually we are creating legacy islands. Kung alam naman po natin na ang mga assets ng gobyerno ay lumiliit or na nadidispose from time to time, sa PRA naman po, we are creating assets for the government for future use. Ibig sabihin, pwede ho niya itong gamitin as government centers, also as security for future economic activities, kahit sa mga loans for other government projects. Itong mga lupang ito ay aming ginagawa to support the initiatives po ng national government po. Yun po yung aming malaking preparasyon na matatapos na po ang aming project sa Pasay. So we are creating another 625 hectares of new land sa Metro Manila, and this would be shared also or magiging possible din po sa areas ng Cebu and Mindanao. So ito po yung aming legacy na pinaplano or ginagawa na makakatulong po sa ating pamahalaan in the future po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Joseph John Literal, Assistant General Manager for Reclamation ng Philippine Reclamation Authority.